Patuloy naman ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan at LGUs para sa rehabilitasyon ng mga apektado ng bagyong Yolanda. Tiniyak naman ng isang mambabatas na bumabalangkas na sila ng nararapat na batas para sa mas maayos na koordinasyon sa pagtugon sa kalamidad. Narito ang ulat ni George Bandola. 3 buwan bago mag-ikalawang taon, marami pa ring pangangailangan ang hindi pa natutugunan para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Ayon sa Philippine Legislative Committee on Population and Development Foundation, kabilang na dito ang pabahay at kabuhayan ng mga naapektuhang residente. Sa report ni Leyte Board Governor Ranulfo Abellanosa, hinihingi ang pangakong 6.3 billion pesos na budget para sa 21,152 units ng permanent housing para sa mga survivor. Tolosa, Tanawan, Palo, and then farther north sa Tacloban, and paglampas hanggang doon sa may Ormoc, lahat na areas doon. Gayunman, may ginagawa na raw ang pamahalaan at ang local governments para matupad ang 3-year rehabilitation plan para sa mga biktima. Nais naman ng ilang sektor na matugunan ang resettlement at kabuhayan ng mga naapektuhang sektor ng agrikultura at pangisdaan. Rehabilitation goes beyond the concept of reestablishing your houses, providing food, establishing your regions, but it also involves rehabilitating the institutions that have provided community life. May mga mangingisda pong na ilipat, namamasahe pa po sila ng 88 pesos to 120 pesos para po makapangisda mula sa kanilang bagong relocation nilang kabuhayan. Sabi naman ni Congressional Climate Change Committee Chair Rodel Batocabe, bumabalangkas na sila ng mga nararapat na batas para maging mas maayos pa ang koordinasyon ng national and local governments sa pagtugon sa kalamidad, mula sa disaster mitigation meetings hanggang sa disaster mapping at land use policies para mapaghandaan na ang mga kahalintulad na kalamidad sa mga susunod na taon. This will pave the way for reforms and for the enactment of remedial legislation so that the Yolanda experience will no longer be repeated again. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.